Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat at welcome pong muli sa atin pong weekly United Prayer dito po sa Rema Fields. Kamusta po ang bawat isa? I believe po na ang bawat isa ay talaga naman pong na-bless at kasalukuyan pong dumadanas ng sobra-sobrang pagpapala at paggabay ng Panginoon since kagagaling po natin sa camping. Ayan po, no? Kung meron kang katabi ngayon, ay kalabitin mo naman, sabi mo, congratulations. Congratulations kasi naka-attend ka ng camp. At alam po namin na gaya namin, ay kayo rin po ay na-bless nung nakaraang camping. Nagulat nga po kami ni Pastora kasi kung iisipin mo, ang summer camping po ay more likely para sa mga baguhan. Pero yung mga isinare ni Pastor Boy at yung ng ating mga kapastoran at yung mga naituro ay talaga namang kahit po sa mga nagmi-ministry or sa mga datihan na or yung mga matatagal ng Kristiyano ay talagang nanunuot or nakakapagbigay buhay po, no, replenish ika nga ngayong summer. Amen. At kung mapapansin po natin ay napagtagumpayan natin yung sobrang init. Amen. Despite of the challenges, unang-una yung layo po ng lugar. Batangas po, hindi po usually na sa Pampanga or sa Metro Manila, ito po ay Batangas. Pero despite of ng layo at ng kasalukuyang challenges sa weather, at syempre aware po naman po tayo na maraming gastos, ay ang dami po ang umaten. Halos abutin po tayo ng 1,000. Amen. At ang napakasaya po na malaman or maisip ngayon na nailampas po natin, naging matagumpay po yung summer camp. Amen. At gaya nga po ng mga na-share nung mga una po nating mga kapastoran, yung mga testimony po nung nakaraang camping. And praise God, totoo nga na ang pagkilos ng Panginoon ay talaga naman pong sobra-sobra. Kami nga po ngayon ni Pastora ay kung kami ay haharap sa amin pong mga in-invite nung camping, ay we are proud to say na buo pa po yung mga kamay natin. Amen. Andito pa po yung mga daliri na ipinangako po natin sa mga pinasama natin ng camping na gaya ng pinangako natin na kikilos ang Panginoon or mararamdaman niyo ang pagkilos ng Panginoon sa camp. Amen. And nakakatuwa pong pakinggan, gaya nga po ng nabanggit ng mga una nating pastor yung mga testimony. Even kami po ni na pastor ay na-bless po nung nakaraang camping. Unang-una po ay yung po talagang of course yung finances na kung saan ay very very difficult times po na ma-allocate mo yung funds para sa pamasahe, knowing pa yung mga in-invite mo na kailangan mong ilibre at yung mga pangangailangan po nila na halos maipangako po natin ang langit at lupa nang sa ganun po ay sila ay makasama. Amen. Ayun po, isang teaching or yung isang gabi po na na-realize po namin ni Pastora na nung una, ito po yung katuruan po kasi na ito ay yung sinabi po ni Pastor Boy na ano ang tingin ng Diyos sa mga taong malalayo sa Kanya. Amen. Na kung isipin nga po natin, ay para nga po ito sa mga baguhan or sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Pero the same time na may impact po sa atin. Kasi bakit? Nandun tayo sa point na marirealize natin, oo nga, dumating din naman yung summer camping, July camping, or believers camp, or Bible study, or Sunday service, or midweek service, na kung saan, parang tayo lang yung mga nakaupo sa harapan. Parang tayo lang yung mga nakaupo sa harapan na una, hindi natin alam bakit ba tayo sumama. Amen? Hindi natin alam ano ba yung ginagawa natin nung panahon na yon. Si Kuya Joe nga po personally, nung pong kagaya po nung mga bagong sama nung summer camp ay nakatingin sa buong paligid
nagtataka. Ang unang impression ko po that time is sabi ko, summer camping ito. So bakit walang tent? Bakit walang bonfire? Bakit walang yung mga nagigitara o yung usual na makikita mo sa camping? And then na-realize ko mga kapatid na ibang camping yung nasamahan ko. Ito yung camping na kung saan yung ating pinaka-chief or organizer ay si Lord. Dumating din po yung punto na nakikita natin yung mga kulang. No, yung mga kulang, sabi natin, bakit sobrang init? Bakit kulang yung electric fan? Bakit kulang yung upuan? Bakit ang liliit ng mga church? Amen. Pero alam nyo, doon namin na-realize na ang galing ng pagkilos ng Panginoon. Kung dati, kagaya rin tayo ng mga bagong dating or bagong invite, na kung saan ang tingin sa atin ng Diyos ay hindi matalino. Na sa atin, sa sarili nating kakayahan, aware tayo na kaya nating gawin yung mga bagay-bagay. Pero dumadating pa rin sa punto na kung saan kinakapos yung kaalaman natin. Let's admit na china-challenge natin yung thinking. Pero dumarating sa point ng buhay natin na hindi na natin alam yung gagawin. Naaalala ko yung mga panahon na kagaya ng mga baguhan na kahit gaano karami yung budget natin nun, kahit gaano karami yung pambili natin ng ice cream, dumarating pa rin sa point na parang nakakaramdam tayo ng pamumulubig. Andun yung panahon noon na ang dami nating iniisip or pinaplano sa buhay na ginagawa nating exciting yung future natin because bakit? Bibili tayo ng bagong laptop, bibili tayo ng bagong cellphone, pero bakit dumarating pa rin yung panahon na kung saan naging hopeless tayo? Yun yung na-realize namin, ganun na ganun tayo noon. Pero dahil sa pagkilos ng Diyos, nakikita natin na yung sarili natin ay living testimony. Na yung mga tao nung camping na yon, nung nakaraang camping, ay darating din sa punto na kung saan magmi-ministry. Ngayon po, sinasabi sa magazine, no, isang kino-confess po sa chapter 1 ay huwag kang magki-quit. Huwag kang magki-quit. Huwag kang magki-quit. Kasi darating yung panahon na makakarating ka sa dulo, so long na ikaw ay nagpapatuloy sa Diyos. Dati nape-pressure tayo, or karamihan sa atin nape-pressure tayo dahil sa kapag ka tayo nagtuloy sa ministry, lumapit sa Panginoon, kakainin yung oras natin. Amen. Supposedly, nandun lang tayo sa bahay, nagpapahinga, pero kakainin yung oras natin na kung saan magiging involved tayo sa church. Kagaya ng binasa natin sa magazine na gumagawa pa tayo ng paraan dati para makaiwas na mapalapit sa Panginoon. Kasi bakit? Minsan, madalas nape-pressure tayo. Even sa mga baguhang worker, sa mga bagong invite, nape-pressure tayo kasi bakit? Lagi sinasabi sa atin na, magpapastor ka or mag-worker ka. Amen. Which is, we pray na lahat po talaga ay dumating sa puntong ito. Amen. Pero gaya rin po sinabi ng magazine, no, na bawat isa po sa atin ay tinatawag din sa isa pang tinatawag na ministry. Yung pag-worker, yung pagpapastor, yung pagpapaawit, you're normally nakalagay sa fivefold ministries. Ito po yung tinatawag na, gaya po sa magazine, ay yung pulpit ministries na kung saan ginagampanan po ito ng nakatayo sa pulpito or nasa harapan. Pero as equally as essential ay yung tinatawag pong helping ministry. Helping ministry at itong nakaraang camping ay naging isang patunay po na ang laking chunk or napakalaking parte
ng helping ministry para po maging matagumpay yung pong nakaraang camping. Nakikita po natin yung mga kapastoran po natin, yung ating pong mga music team, yung ating pong mga district at si Pastor Boy na talaga po nag-share all throughout ng camping. Pero alam nyo, nandun yung mga kapatiran natin na equally na nagmi-minister as helping ministries. Nakikita nyo sila dyan, nasa gilid, nag-check ng mga problema sa rooms kung may sira. Mostly makikita nyo sila dyan, especially sa kitchen, na talaga naman pong tagaktak ang pawis para po magampanan yung helping ministry. At marami ang makakain at makapagpatuloy sa pag-service. At alam nyo, sa aming mag-asawa, mga kapatid, gaya nga ng sinabi ko kanina, ay na-realize namin na ito yung time na ganyan din kami dati. Na wala kaming may flex. Meron man kaming may flex, alam namin, hindi yun sa Diyos, hindi yun magtatagal. Pero ngayon, kahit anumang challenges yung maiharap sa amin, so long na pinangahawakan namin yung salita ng Panginoon, pagtatagumpayan. Alam nyo, mga kapatid, alam ko na ang bawat isa ay may mga challenges sa buhay. Pero isa lang ang gusto namin ipabatid, gaya ng sinasabi sa magazine, mga kapatid, ay yung confession natin is never quit. Never quit. Kasi ang bawat challenges at bawat paghihirap o pagpapagal na ginagawa natin sa pagmi-ministry, sa pagkukuha ng kaluluwa or pag-win ng kaluluwa, mga kapatid, ay hindi kailanman ay papabayaan or di-disregard ng Panginoon. Bawat isa ay may reward. Nung last night, mga kapatid, naalala ko po, ay pinasulat tayo, no? Na yung mga kapastoran or yung mga wala pang motor. Naalala ko po nung last time na nagsabi si Pastor Boy about sa pag-upgrade po ng motor. And I pray na sa lahat po na nagki-claim ay malapit na, panghawakan lang po natin, ibibigay ng Lord. Gaya po namin, mga kapatid, darating yung panahon na nakikita nyo yung sarili natin na babalik tanaw man tayo sa mga baguhan, pero with smile. Kasi bakit? Maalala natin na yun yung mga panahon na inuha tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya at para mag-prosper. And praise the Lord. Tunay nga na napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. At narinig natin yung iba't ibang testimony ng ating mga kapastoran regarding sa pangungusap sa kanila ng Diyos. And I believe na ang lahat po na nakasama ng camp ay tunay nga na kinausap ng Panginoon. Amen po. Kagaya nga po ng nabanggit ng ating mga kapastoran, hindi po nabigo ang mga taong umaasa sa Panginoon. Amen po. Kagaya po namin, no second day pa lang po ng camping, ay talaga namang po kinausap na kami ng Diyos. Yes, sabihin natin ang summer camp ay para sa mga unbeliever or para sa mga baguhan. Pero alam niyo po, hindi pa rin pumalya ang Diyos na abutin kahit pa yung mga matatagal na. Amen po. At alam niyo po, mga kapatid, no second day, pinakita sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Pastor Boy, ano ang tingin ng Diyos sa mga taong malalayo sa Kanya. Amen. And parang nakita ko yung sarili ko na nagsasalamin. Amen. Parang nakita ko yung sarili ko na sino ba si Ate Tina noon? Amen po. Yung mga times na sa tingin mo hindi ka marunong, hindi ka matalino, wala kang mararating. Pero binago ng Diyos
yung tingin natin sa sarili natin. Kasi we are no longer live by ourselves, kundi ang Diyos na ang naninirahan sa atin. Amen? Simula na tinanggap natin ang Panginoong Hesus, tayo ay bago ng nilalang. Wala na ang luma, tayo ay bago na. Amen? Kung gaano kababa ang tingin ng mundo sa iyo noon, ay siyang taas ng tingin ng Diyos sa iyo. Amen? Nakakalungkot isipin mga kapatid, no? Yung mga taong sila yung maraming bagay dito sa mundo, sila yung hirap abutin ng Diyos. Amen? Sabi nga po sa teaching ni Pastor Boy, yung mga taong matatalino na akala nila hindi na nila kailangan ang Diyos, ang tingin sa kanila ng Diyos ay mangmang. Amen? Yung mga taong ang mga bagay, mga earthly desires, yung ginugusto, ang tingin sa kanilang ng Diyos ay mahirap. Amen? Ngunit alam niyo mga kapatid, doon sa mga taong kulang sa mga bagay na yon, ang Diyos ang nagpuno kay Amen po. Na sa atin mga kapatid, na minsan sa buhay natin, naging kagaya tayo ng mga in-invite natin. Amen? Nagtatago, maraming dahilan. Pero alam niyo po, one day, makikita rin natin sila at katulad natin sila na naglilingkod sa atin. Amen po, naglilingkod sa Panginoon kasama natin. Amen po, na kung saan kagaya natin, yung buhay nila ay i-dedicate nila sa Lord. Magiging selfless din sila. Amen po, at makikita nila kung paano muling pinakita ng Diyos na ang isang Tina, isang Joe, at ang bawat isa sa atin ay importante sa harapan ng Panginoon. Amen po. Bakit hindi anghel ang pinadala ng Diyos para perpekto na? Kasi ang mga anghel ay hindi nakaranas ng kapatawaran. Ngunit tayo mga tao ay paulit-ulit na pinapatawad ng Panginoon. Amen po. Muli ay binuhay tayo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng panibagong buhay. Binigyan niya tayo ng panibagong pag-asa. Amen. Ngayon po mga kapatid, kung ang Diyos ay nag-minister sa mga bagong attend, no? Ang Panginoon din naman po ay nangusap sa mga matatagal na sa pamamagitan ng magazine. Amen po, na kung saan po sinasabi po sa atin nitong magazine, mga kapatid, na ang ministry po ay it is a general term. Amen po, general term, ibig sabihin service. No, what kind of service do you offer? Amen po. Ngayon sabi niya po ito mga kapatid, dalawang ministry ang makikita mo sa simbahan. Isang pulpit ministry at isa sa nasa baba ng pulpito, which is ang helping ministry. Amen po. Alam niyo po, this camp talagang nasubok ang bawat isa sa atin mga kapatid. No, kung makikita niyo lang po yung mga tao na tumukod sa likod ng camping na ito. Amen po. Kulang na lang gumulong, tumambling. Amen po. Kaya naman po, nung naranasan natin ang pagkilos ng Diyos, worth it. Amen po. Sa bawat sandok ng ulam, sa bawat sandok ng kanin. Amen po. Sa bawat pagtawag, sa bawat pagkatok. Alam niyo po mga kapatid, iyan ay effort ng mga taong tumugon sa pagkakatawag ng Panginoon. Amen po. Madalas hindi man sila yung nakikita sa pulpito, ngunit sila yung mga taong sumusuporta sa gawain ng Panginoon. They might be the one who's not mentioned. Amen po. Pero alam niyo po, kagaya ng dugo ng tao, hindi mo nakikita, ngunit sumusupply ng iba't ibang nutrients sa katawan upang manatiling nakatayo at manatiling malakas ang katawan ni Kristo. Amen po. Kaya ngayong camping, mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, congratulations. Naranasan natin ang pagkilos ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ang revival, ang sabi po doon sa magazine. Minsan po kasi tayo po ay nagkakaroon ng ibang interpretation when it comes sa revival. Ang akala po kasi natin ang revival, ito po yung mga nawala, na bumalik. Yes, it can be considered as revival. No, yung mga nawala sa Panginoon, bumalik sila or dumami yung miyembro ng simbahan mo. Pero alam niyo po, according sa magazine, yung revival po, ito po yung malakas na pagkilos ng Panginoon. Nare-revive ka. Amen po. Sa ospital po mga kapatid, kapag huminto ang tibok ng puso ng isang tao, nire-revive. No? Sila po ay pinapadaan sa electric shock para po mabuhay muli. Alam niyo po, tayo po mga Kristiyano, sa puso natin, kailangan natin ng revival na
ikaw ba yung Kristiyano, ikaw ba yung kapatiran na hindi ka na nakakaramdam ng anointing, hindi mo nararamdaman yung presensya ng Diyos, hindi mo na napapakinggan ang salita ng Panginoon o yung tinig ng Diyos, hindi mo na kayang i-distinguish. Alam mo, sabi po doon sa magazine, para makuha mo ang revival sa sarili mo, kailangan mo lang magkaroon ng espiritong uhaw sa Panginoon. Amen? Kailangan uhawin mo ang sarili mo sa pagkilala sa Diyos dahil the more na nauuhaw ang isang Kristiyano sa presensya ng Panginoon, mas lalo tayong bibigyan ng Diyos ng Espiritu niya at patuloy niya tayong kakausapin sa pamamagitan ng kanyang presensya at kanyang salita. Amen po? Na ang gusto po sa atin ng Panginoon, mga kapatid, sa mga oras na to, wag na wag po nating kakalimutan na mauhaw sa presensya niya. Wag po nating kakalimutan na tayo po ay magbigay ng time sa kanya. Amen po? Kagaya po ng nasa magazine, no? Ang isa sa mga paraan upang patuloy mong marinig ang calling mo, ang ministry mo, ang pagkakatawag mo, mga kapatid, makiisa ka sa programa ng simbahan, makiisa ka sa mga ginagawa ng pastors at ng mga workers. Amen po, and praise the Lord, mga kapatid, purihin ang Panginoon sapagkat ang muli pinaranas sa atin ng Diyos yung malakas na pagkilos niya, sapagkat nagkaroon tayo ng pusong uhaw, nagkaroon tayo ng espiritong sabik sa pagkilos niya. Kaya mga kapatid, sa mga oras na to, patuloy nating ramdamin ang presensya ng Diyos sapagkat bagamat ilang araw na ang nakakalipas, mga kapatid, ay nararamdaman pa rin po natin ang pagkilos ng Diyos. Kaya mga kapatid, patuloy nating taas ang ating mga tinig sa Panginoon, sa pagpupuri at pag-awit natin sa Kanya, sa pananalangin natin, mga kapatid. Samahan niyo po kami sa pagpupuri natin sa Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, salamat Lord sa patuloy mo pagbibigay sa amin, Panginoon, ng revelation, Panginoon. Sa pagbibigay mo sa amin, Panginoon, ng pagkakataon na maka-fellowship ka, O Diyos. Hayaan mo, Lord, na patuloy namin maranasan ang pagsama mo, God. Sapagkat, Lord, simula na kami natutong lumapit sa iyo, simula na kami natutong tumawag sa iyo, O Diyos, nakuha namin, Panginoon, ang tagumpay, O God. Hayaan mo, Lord, sa mga oras na ito, mapapurihan ka namin, O God. Hallelujah, Jesus. We worship you, O God. Sige po, umawit tayo sa Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Sapagkat, Lord, ang biyaya mo, Panginoon, ay sapat sa amin, O Diyos. Hallelujah. Biyaya mo'y sapat sa akin at minamahal kita ng lubusan. Mukha mo'y nais kong mamalas at minamahal kita ng lubusan. Muli pa, Lord, tunay O Diyos, na sapat ang biyaya mo sa amin. Biyaya mo'y sapat sa akin at minamahal kita ng lubusan. Mukha mo'y nais kong mamalas at minamahal kita ng lubusan. Handang ako'y manaling natutunang magtagumpay at kung nanghihinay pinalalakas at kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. Panginoon, tunay O Diyos, sapat ka sa amin. Biyaya mo'y sapat sa akin at minamahal kita ng lubusan. Mukha mo'y nais kong mamalas
mahal kita ng lubusan. At nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. At kung nang hihinay, pinalalakad. At kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. At nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. At kung nang hihinay, pinalalakad. At kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. At nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. At kung nanghihinay, pinalalakad. At kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. Yes, hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. At kung nanghihinay, pinalalakad. At kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. At nang ako'y manalig, Lord Diyos. At nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. At kung nanghihinay, pinalalakad. At kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. At nang ako'y manalig, O Diyos. Ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. At kung nanghihinay, pinalalakad. At kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. At nang ako'y manalig, sa Jesus, hallelujah, Jesus. At kung nanghihinay, hallelujah, Jesus. Ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. At nang ako'y manalig, O Diyos. Sa Jesus, sa iyong compassion, Jesus. Sa mission, Jesus. Nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. Nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. At kung nanghihinay, pinalalakad. At kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. Jesus, lubos kitang minamahal. Jesus, lubos kitang minamahal. Hallelujah. Salamat sa iyo.
Siya mo kay siya. Siya mo kay siya. Kuring ka Panginoon. Sana mo kay siya. Kay siya na sana. Siya mo kay siya. At nang ako'y manalig at luto ng magtagumpay. At kung nanghihinay, pinalalakas. At kung pumapagsak, ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kita minamahal. Nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. At kung nanghihinay, pinalalakas. At kung pumapagsak, ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kita minamahal. At nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. At kung nanghihinay, pinalalakas. At kung bumabagsak, ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kita minamahal. At nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. At kung nanghihinay, pinalalakas. At kung bumabagsak, ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kita minamahal. Jesus, lubos kita minamahal. Jesus, lubos kita minamahal. Hallelujah, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Pinagkaloob mo, Panginoon, na kami ay napaunlakan mo, Panginoon, para makapagnilay-nilay sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa nakaraang camping sa Revelation ay binigay mo sa bawat isa, Panginoon. Alam namin, Panginoon, nakatagumpayan lamang, Panginoon, nais mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, alam namin sa bawat pag-ministry namin, Panginoon, laging salita mo lamang, Panginoon, aming gagamitin, Panginoon, upang maging matagumpay sa buhay, Panginoon. Lord, patuloy mong ibigay yung pag-aalab sa amin po sa Panginoon, sa paglingkod sa iyo, Panginoon. Nakikita namin, Panginoon, kung paano mo kami minalis, Panginoon, sa kahangalan, Panginoon, sa kahirapan, Panginoon, sa pagiging pulubi, sa pagiging hopeless, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kung wala kami, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, ay naalay namin sa iyo, Panginoon. At patuloy namin ni-request, Panginoon, sa iyo, ang patuloy na pag-guide, Panginoon, pagbibigay ng lakas, Panginoon, sa bawat isa sa aming pamilya, Panginoon. Sa po ng aming mga minamahal sa buhay, Panginoon, aming mga pastors, Panginoon, sa aming leaders, sa aming elders, Panginoon, kay Pastor Boy, Panginoon, sa aming mga district, Panginoon, at sa mga sumusuporta sa simbahan, Panginoon, patuloy mo ibigay sa kanila, Panginoon, yung wisdom and understanding, Panginoon, na kagandahan ng paglilingkod sa iyo at pagsuporta sa iyo, Panginoon. Lord, we claim all your promises, Panginoon. Sa mundo ito, Panginoon, at alam namin na hindi pa kami papabayaan, Panginoon, so long na kami ay nag-ministry at nagpapatuloy sa paglakad sa mabuting kalooban mo, Panginoon. Lord, sinataas namin ito sa pangalan ng Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, O Diyos. Tunay nga, Lord, na patuloy mo hindi kayang biguin, Panginoon, yung mga taong umaasa sa iyo, O Diyos. Lord, salamat sa pagsama sa presensya, Panginoon. Sapagkat, Lord, muli, Panginoon, ay pinagkatiwalaan mo kami, O Diyos. Salamat, Lord, sa mga taong ginamit mo, Panginoon, sa mga taong kinausap mo, tumugon, Panginoon. Sa mga tao, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, na binigay ang buhay nila, Panginoon, upang maglingkod, O Diyos, sa iyo, Panginoon, at sa mga tupa, Panginoon, na pinagkatiwala mo. Salamat, Lord, sa mga pastor namin, Panginoon.
sa mga tao, O Diyos, na willing, Panginoon, na ipagamit, Panginoon, ang kanilang buhay, O Diyos, ang kanilang finances, Panginoon. Maging, Lord, ang mga bagay na meron sila, O Diyos. Lord, Ikaw ang magbalik sa kanila, O God. Ikaw, Panginoon, nakakita, O Diyos, ng bawat struggle, ng bawat isa, Panginoon. At Lord, nag-e-expect kami, Panginoon, ng malakas pang pagkilos mo, O Diyos. Patuloy namin pinagkakatiwala sa Panginoon, ng bansang Pilipinas, Panginoon, sa nalalapit na eleksyon, Panginoon. Aming dalangin, O Lord, na patuloy ka magluklok ng mga taong tinalaga mo, O Diyos, upang, Lord, ma-prevail, Panginoon, yung plano mo, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Lord, alam mo, Panginoon, yung makabubuti, Panginoon. At alam namin, O Diyos, ng lahat ng kaganapan dito sa mundo, Panginoon, ay tinakda mo, O God. Gawin mo sensitibo ang bawat lingkod mo, O Diyos. At Ikaw, Panginoon, yung patuloy na mangusap sa mga tao, O Lord, na tinalaga mo, O Diyos, upang mamalakad, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O God. Gayon din, Panginoon, sa kabuuan ng Rima Evangelistic Church International, sa mga nalalapit pang mga gawain, Panginoon. Tunay nga, Lord, ngayon pa lang, Panginoon, na kumilos ka, Panginoon, sa mga anniversaries ng bawat simbahan, O Diyos. Sa nalalapit pa ulit naming camping, Panginoon, ng July Camp, O Lord. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw, O Lord, yung patuloy naming maranasan. Patuloy mo ingat ang proteksyon ng gabayan, Panginoon, na aming senior pastor, Panginoon, sa kanyang pagpunta, Panginoon, sa mga outreaches, Panginoon. Tunay nga, Lord, na patuloy mo, Panginoon, ibigay, O Diyos, yung provision, Panginoon, na nagmumula sa Salamat, Lord, sa buhay niya, O Diyos. At Ikaw, Panginoon, patuloy na mag-ingat sa kanya, O God. Salamat, Lord, sa mga helping ministers, Panginoon, na Lord, na tinalaga mo, O Diyos, upang, Lord, tumukod, Panginoon, sa gawain ito. Tunay nga, Lord, na ang gawain ito ay sa'yo, Panginoon. Kaya naman, Lord, wala sino man na makakapagsara, O Diyos. Salamat, Lord, sa mabubuksan pang simbahan, Panginoon, sa mga lingkod mo na tinatawag mo pa ngayon, Lord, pag-alabi mo ang bawat puso namin, O Diyos. Mag-iuho kami, Panginoon, sa presensya at pangungusap mo, O God. Salamat, Ama, tunay nga, Lord, na sineselyuhan namin ng banal na dugo ni Jesus ang bawat panalangin ng bawat isa, yung mga prayer request po, Panginoon, ng aming mga kapatiran, O Diyos, yung mga desires, Panginoon, ng puso namin, O Diyos, tunay nga, Lord, na may katugunan, Panginoon, sa panalangin namin ito, sapagkat, Lord, ang Diyos sa pinaglilingkuran namin ay tunay at totoo, God. At Lord, Ikaw ang Diyos na sumasagot sa bawat panalangin, Panginoon. Kaya naman, O God, Ikaw ang patuloy na mangusap sa bawat isa amin. Salamat, O Diyos. Tunay nga, O Lord, na Ikaw, Panginoon, yung madakila sa buhay namin. Patuloy ka ng pinupuri, patuloy ka namin pinararangalan. Sa iyo ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at God bless po. Good night po.